Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pamagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4, verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, T. Maria. Tatak safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, mapagpalang oras po sa ating lahat. At welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating PESMA Plus. At sa pagkakataon na ito, tayo po ay magninilay na naman o ang ating Gospel Reflections sa ating programa na PESMA, Pagnilayan ang Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Magsisi tayong mataos. Halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 11, talata 29 hanggang 32. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilarawan ng nangyari kay Hunas, kung paanong naging isang palatandaan si Hunas
sa mga taga Ninive. Gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing tao ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna na timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan sapagkat nanggagaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga Nineveh laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Hunas. Ngunit higit na di hamak kay Hunas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hello po, mapagpalang oras sa ating lahat at welcome na naman po sa ating munting tahanan, munting channel, ang humble home natin dito sa Facebook at sa YouTube, ang ating PESMA Plus, sa ating program na PESMA, Pagnilayan ng Ebanghelyo sa Madaling Araw sa Pilipinas. Ito yung meat ng ating station, ng ating channel na ito, ang pagninilay o reflections sa ating gospel para sa araw na ito. At siyempre, minubuksan po natin ito sa pagdadala ng pagninilay ng ating Santo Papa, ang words of our Holy Father. So basahin po natin ang words of the Holy Father. The doctors of the law did not understand the signs of the times and invoked an extraordinary sign. And he proposed several answers. The first was because they were closed. They were closed within their system. They had organized the law very well. It was a masterpiece. It was all organized. They did not understand that God is always new. He always surprises. And they did not understand that they are closed themselves within the system created with much goodwill. And they asked that Jesus give them a sign, failing to understand, however, that many signs that Jesus made and maintaining a completely closed attitude. Second, they had forgotten that they were a people on the journey. And when one is on a journey, one always finds new things one does not know. And this must make us think, am I attached to my things? Do my ideas closed? Or am I open to God of surprises? And also, am I a stationary person or a person on a journey? And finally, do I believe in Jesus Christ and in what He has done? That is, He died, rose again. Do I believe that the journey goes forth toward maturity, toward the manifestation of the glory of the Lord? Am I capable of understanding the signs of times and being faithful to the voice of the Lord that is manifest in them? We can ask ourselves these questions today and ask the Lord for a heart that loves the law, for the law is God's, but which also loves God's surprises. For His holy law is not an end in itself. Ito po ay binasa ng ating Santo Papa sa kanyang Santa Marta address noong 13th day of October in the year of our Lord, 2014. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa. Napakaganda pong pagninilay na kanyang ibinasi sa ating gospel ngayon na nanggaling sa Gospel of St. Luke,
chapter 11, verses 29 to 32. At sa akin naman konting pagninilay, naalala ko last time nung ako'y nagtatrabaho sa isang home improvement store para yung malaking Ace Hardware. May isang tao na pumunta sa akin tapos nag-joke siya tungkol sa mga Pilipino. I think na nakwento ko na ito. Ang mga Pilipino daw ay napaka-religyoso at inaalay ang lahat sa Diyos. Sabi niya sa akin. Pero ito'y joke. Sabi na daw dahil may story daw siya na may isang Pilipino na habang sila ay nagta-travel sa bangka, na tumaob daw yung bangka at nalunod at siya ay napaka-religyoso nga, palaging nagdarasal, alam niya na sasagipin siya ng Panginoon. Una po ay may dumaan sa kanya na bangka, hindi po siya sumakay dahil alam niyang sasagipin siya ng Panginoon. Pangalawa, dumaan ng isa na namang bangka, hindi rin siya sumakay. Hanggang sa pangatlong bangka, dumaan, hindi rin siya sumakay dahil ang kanyang alam ay ang Panginoon mismo ang nasasagip sa kanya. Hanggang po nalunod siya at nung namatay siya, pumunta siya ng langit at tinanong niya kung bakit daw hindi siya isinagip. Tinanong niya Panginoon kung bakit daw siya hindi sinagip. Sabi ng Panginoon, sabi niya, ano ka? Diba? 3 bangka ang pinadala ko sa iyo, pero hindi mo tinanggap. Akala niya tatawa ako doon sa joke na iyon, pero parang na-insulto nga ako sa joke na iyon. At siyempre hindi mo naman siya masabihan dahil nga customer siya at ikaw ay nagtatrabaho doon. So kung titingnan natin ngayon sa ating gospel, makita natin na parang may katotohanan nga ang sinasabi ng tao na iyon, 'di ba? May in context ng kanyang idea ay parang ganyan tayo mga Pilipino. Hindi lang mga Pilipino kundi karamihan sa atin. Ito yata ang makikita natin ngayon sa gospel. Sa akin lang, itong tinatawag na signs of times. At ano ba yung signs of times? Kung makikita natin dito sa sinabi ng ating Santo Papa, sabi niya, ang ating hinihintay is yung extraordinary sign, di ba? Yung sinasabi nating milagro, yun ang ating tinitingnan. Ang milagro na makita mo na talagang hindi ka panipaniwala. Yun ang ating tinitingnan na ito yung mga of the times. Yan ang ating ibig sabihin sa ating ordinaryong pag-iisip. Yan din yata ang dinadrive ng tao na yun, na nakakatawa daw tayo dahil pinadalhan na nga tayo ng sasagip sa atin ng Panginoon. Yun na mismo ang sasagip sa atin na ipinadala ng Panginoon. Pero yung ibig natin sabihin ay yung Panginoon pa mismo yung bababa at sasagipin tayo. Yun yung isang konsepto noon ng story niya na ngayon makikita natin sa ating ebanghelyo. At ang sabi naman ni Pope, sabi niya dalawa ang bagay. Sabi ng bagay na tingnan natin, isa is yung mga doctors of the law, believe sila na perfect na. Kompleto na yung law, kaya kailangan na lang natin sundin. Yun ang kanila. Ang sinasabi naman ng ating Santo Papa is, kung sarado tayo doon sa law, by word, di ba? Yung parang legalistic. Ang mangyayari is, hindi na natin makikita ang mga iba pang manifestation sa atin ng God. Yan ang sabi niya. Araw-araw daw, habang tayo naglalakad sa buhay na ito, maraming pinapakita sa atin na mga maliliit na bagay na parang hindi na natin napapansin, na yan din ang signs of times. Yan din ang sign ng ating God sa atin. Pero yung sa atin, tingnan ang milagro talaga is yung parang bombastic ba? Na parang nakakarating sa headline. Pero kung titingnan mo, araw-araw ay may milagro. Lalong-lalo na sa ating mga sakramento. Ang ating mga sakramento, isa sa mga lugar kung saan makikita natin ang milagro. So kung imaginein mo lang na kung
kung ilagay natin sa headline ng newspaper na isang malaking milagro na ang tinapay at ang vino ay naging katawan at dugo ng Panginoong Kristo nangyari po sa Quiapo simbahan. Pero nangyayari nga, di ba? Isang malaking milagro nga. Pero para sa atin, parang ordinaryo na. Hindi po. Hindi po ordinaryo. So, yun ang point ng ating Santo Papa na ang mga liliit na bagay na nakikita natin, na natatanggap natin sa araw-araw, mga maliliit na sa atin, parang baliwala na ng grasya, yan po ay signs of times. Yan po ay milagro sa atin araw-araw. Paggising natin sa umaga, isang milagro na po na nakagising tayo. Nalalanghap natin ang hangin sa ating paligid, nakakapagsalita, nakakakita, nakakalakad, at nakakapagtrabaho. At yan po ay ang mga milagro na sinasabi sa atin ng ating Santo Papa. Yan po ang signs of the times. Sana po ay magkaroon din tayo ng panahon na pagbigyan po natin ng pansin at pasasalamatan ng ating Panginoon. Lalong-lalo na ngayong Lent. Kasi po ang Lent is introspection nga. Di ba? Sabi niya 3 yung Lent, di ba? Yung prayer para sa Diyos, yung almsgiving para sa neighbor, at yung fasting is para sa sarili. We deprive ourselves ng mga kailangan natin o sa palagay natin ay kailangan natin para na we could feel it. Mararamdaman natin ang ating dependence sa ating mahal na Panginoon. So sana po, huwag lang natin parang baliwalain ng mga bagay na parang ordinaryo lang na may tubig, may ulan, may araw, may hangin, may buhay sa araw-araw nating pamumuhay. Hanggang sa muli po, Rex from Chicagoland, and may God bless and keep us. To Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. So, Shalom! Papuri sa Diyos! At sana nasa mabuting kalagayan po tayong lahat. At dako po tayo sa Ebanghelyo. Sa araw ng Miyerkules, sa 12 ng Marso 2025, sa unang linggo ng 40 araw ng ating paghahanda. Ano po? Sa narinig po natin sa Ebanghelyo, ay isa po itong bagay na pinaparating o pinapaalam sa atin ng Panginoon na sa panahon na yun, nasabi na po niya sa mga kapatid niyang Hudyo. Dahil sa pananampalataya ay lahat sila ay magkapatid. Kay isang anak lang po ng Panginoon sa mahal na Birheng Maria na ating ina sa pananampalataya. Sa panahon na ito nabanggit sa Ebanghelyo ay itong mga kapatid nating Hudyo noon gusto pang malaman pa at sinusubok nilang Panginoon na kahit po marami ng nagawang miracle ng Panginoon ay wala pa rin dahil po sa inggit nila, no? Na gusto nilang makamtan din. Natural sa kanilang kaugalian po rito ay inggitiro naman talaga, no? Hindi yan itago, ano po. So
So, kung sa ating sa Kristiyano, ganun din po, no? Lalo na po sa sa posisyon, inggit, no? Sa ano ng buhay, ayaw magpalamang. So, yun nga po na yung iba ay lumabas na sa simbahan dahil sa isip nila ay wala ang katotohanan sa simbahan na itinayo ng ating Panginoon. Kung di sila mismo na nagtayo ay inaangkin na po nila na sila yung ano, ang tama, no? Ang tamang turo, ngunit iba po, no, ang pangyayari na yung nasa posisyon na nagtayo ay naging mayaman. Ano po? Kailangan nilang yumaman para maparami ang kanilang membro at itustos pa po sa kanilang pamilya, no? Naalala ko yung malapit sa aming bahay noon, isang simbahan ng Baptist. Noon napatapos niya lahat ng mga anak niya, professional, ano po. Tapos ang isang membro po niya doon sa Bukirin, no, na pananim ng gulay, palay, ano po. Ay isang beses ay bumili po ako ng yung buong mani, yung may balat pa. So sa aking pagkaintindi at sa aking nakita sa aking mga magulang ay hindi na yan punuin lang yan, no? Hanggang sa malaglag. So ang maiwan yun na, no? Nakabumbong, no? Yun ang sukatan, no? sa gatang, no? Pero sa kanya piniplain pa, no? Parang hindi na so, naisip ko siguro natural kung lumaki yung kita nila, ang mabili ko ay 10% pupunta sa pastor na yun, no? Para sa kanyang mga anak at ipagawa ng simbahan, no? So, hindi na ako umulit. So, yun mahirap, no? Instead na makaramdam ka sa iyong kapwa ay dadalihin ka pa, no? So, balikan ko, na ramdam ko na hindi kaya sa Panginoon yung pagbili ko sa sa mani, dahil ako'y nag-judge at kahit po sa katotohanan po ako'y pag sinumbatan ko masaktan talaga, kasi yun ang patakaran sa amin na hindi na yung yung bungbong talaga, yun ang sukatan. Pero sa kanya parang inano ko lang, no? Malaki naman ang aking ani. Nakangiti lang ako pagka nakita ko siya, no? Sana tanggapin siya ng Panginoon sa kabilang buhay na po. So itong mga kapwa niyang Hudyo ay naghanap pa po ng dagdag pa na palatandaan mula sa langit. Walang ginawa po rito ang ating Panginoon. At sila po'y nasaktan kung pagpatuloy natin ang pagbasa, dahil dito na dahan-dahan na yung hinggit at galit ng mga kapatid nating Hudyo sa panahon ng ating Panginoon, dahil pinapakilala po niya
pinapadaan niya ang pagpapakilala ng kanyang sarili. Sabi niya rito, mas ano pa, di hamak pa kaysa kay Solomon ang narito. Ibig sabihin niya, kung ano yung wisdom ni Solomon, mas mataas pa ang ating Panginoong Jesucristo. Totoo naman po. Pero sa kanila, dahil alam naman natin yung pataasan ng ating mga kapatid na Hudyo ay ito, hasa na sa mga bagay nito. At tinagdagan pa po, yung kay Jonas, mahigit pa, si Jonas ay propeta. Tapos siya'y anak ng karpentero, walang pinag-aralan, ay makapagsabi ng ganito, na mas mataas pa sa mga kinikilala ng mga kaninunuan po nila na ipinasa sa kanila. Magalit talaga. Yun po sa side ng mga kapatid nating Hudyo. Dahil hindi talaga sila maniwala sa ating Panginoon. So, pag nilayan natin, kung tayo po sa panahon na yun, nandoon na, bilang Hudyo rin, na kapatid niya, talaga, hindi talaga tayo maniwala. Kahit nga, tingnan natin sa realidad ngayon. Mayroon na itinayo ang ating Panginoon na simbahan. Ay, lumabas pa. Naghanap pa ng kaligtasan sa iba. Na nandyan na sa simbahan na itinayo ng ating Panginoon, ang susi na binigay kay Pedro, susi ng mga langit. Isipin mo, yung otoridad sa pagpatawad at sa hindi pagpatawad, sa pagdesisyon kung anong dapat sa namamampalataya. So, yun po ang medyo malungkot dahil ganyan talaga. So, at isa pang kaugalian na ating rito, yung tulad kay Solomon, pinili po niya ang wisdom. Hindi siya pumili ng yung karunungan ng pinili niya. Hindi siya pumili ng karangyaan. Alam naman natin na naging makasalanan si Haring Solomon. Pero ang hiningi po niya sa Panginoon, perfect, ang karunungan, baliwala yung huling kasalanan niya po, yung nagsama na sa sa mga hindi na Diyos na kanyang mga naasawa, po. So yun ang niya diyan, kasalanan. Pero sa kanyang hiningi ay Haring Solomon ay believe ang Panginoong Diyos sa kanya. Na yun ang pinili po niya. So, ganyan din po tayo. Kailangan, pag hiningi natin ang karunungan ng Panginoon, so alam na natin ang pag-discern. Kung ito pa o ba'y mga bagay na ito ay nagmula sa Diyos, nagmula sa ating lang sarili, o nagmula sa kumakalaban sa Diyos. Hindi naman kumakalaban, kundi hindi tumatalima sa Diyos. At gustong mag-Diyos ang kalaban natin. So, yun po, pagdating naman sa pangaral ni Jonas, ni Jonas, so, magawa ba natin ito? Na para mapalapit ang ating kapatid sa pananampalataya o di pananampalataya, kung paano siya natin akayin papunta sa harapan ng Panginoon.
magawa ba natin ito? O pag nakita natin na ibang pananampalataya po nila, o sa tingin natin iba yung kanilang aral, ay huhusga na tayo at laitin. So isang pagnilayan po natin, dahil dito po ay pinapaliwanag ng ating Panginoon na walang himala kung tayo ay sumasalungat sa kagustuhan ng ating Panginoon. So ang himala po ay depende din sa ating pananalig, sa ating kilala sa ating Panginoon, kung tayo ay tumalima sa kanyang mga kagustuhan. So yun ang napaka-importanting bagay, so, lalo na po sa panahon ng Kurisma, Lenteng season, na hinihiling po sa atin na manalangin, magbigay sa mga nangangailangan at mag-ayuno para sa pagdisiplina ng ating sarili. Yun ang napakagandang salita na dapat yan. Yung pag-ayuno ay sa pagdisiplina ng ating sarili na hindi makagawa ng kasalanan. At sa pagbigay naman po, medyo ingat din po tayo, dahil iba, pag nabigyan mo na, ay nagiging dagdag pa na makagawa ng kasalanan. Ano po? So, pag nagbigay tayo, ay may kasamang pagdadasal at pag-intindi ng sitwasyon. So, yun po, no? Magsusumikap lang po tayo na para hindi tayo maapektuhan sa mga sinabi ng Panginoon, no? Dahil sa mga Hudyo, no? Na hindi naniwala sa Kanya, ay kailangan po natin lubos na tiwala at pagsandal sa ating Panginoon na magawa po niya ang miracle para sa ating pangangailangan na minsan hindi na maisip na mangyari, yung imposible na. Pero alam po natin na ating Panginoon ay walang imposible sa Kanya. So, yun po, kailangan nating patuloy na manalangin at hingiin ang gabay ng Banal na Espiritu. So, maraming salamat po, at ibabalik ko na po sa ating Pisma Kumpadre Gwapong Utod, sa Pisma either si Pisma Yor o baka si Pisma Rex ng Chicago line. Shalom, Ben, lihitra o puri sa Diyos. God bless us all. Iba ka siya, Yom Tov. So yan po ang ating pagninilay sa araw na ito. Thank you po. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating channel. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para naman po matulungan ang ating channel na lumago at para naman po maikalat natin ang magandang balita
Again, thank you so much. At ito po si Rex from Chicagoland. May God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Manalangin po tayo. Lumapit ka, manahan ka, halina sa aking piling, tinatawagan ka, banal mong presensya, Espiritu, banal manahan ka, Espiritu, banal lumapit ka. Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Spirit.